Konnichiwa, meus amores! Walang pagbabago, multitasking pa rin for today's video. Nagpa-practice nga naman ako magawa ng maraming siopaw. Usually kasi sa isang araw, 10 packs lang ang ginagawa ko, so 20 pieces. And dahil nga yung shop ko, ayan, kinikilig naman ako. Siyempre, include ko yung pangmalakasan kong siopaw sa menu na yan. Oh, teka mga mi, wait lang, wala pa siya. In the making pa lang, kumbaga. Ilang beses namin pinag-isipan ng asawa ko kung mag-open ba ako ulit ng shop. Kasi up until now, for take-out lang talaga ako. Meron lang ako isang maliit na kitchen na pinaglulutuan. Pinacheck ko lang siya sa Hokenjo or Hoken Center. Ano ba tawag doon? Basta doon sa applyan na kapag gusto mong magtayo ng isang restaurant, yung mga kainan ganyan, or kahit na anong business dito, kailangan mong ipacheck yan sa Hoken Center. Siyempre, kukuha ka ng lisensya from them. And sila magsasabi sa'yo kung ano dapat ang meron sa loob ng itatayo mong negosyo. And syempre, depende sa negosyo kung ano yung itatayo mo din. So, ayun na nga. Since I'm now a full-time housewife and syempre, asikaso ng mga bata, and syempre, mag-school na rin lahat sila, we decided to open a cafe restaurant. Malapit lang naman dito sa bahay namin. Up until now kasi, through online talaga ako nagbebenta kapag meron namang order around sa Kai area, which is dun sa dati kong pinagtatrabahuan, dun sa unang pinagtayuan ko ng business. Inaabot ako ng 12 a.m. or 1 a.m. So since haggard talaga sa akin, magpapang umaga lang ako kasabay ng mga bata. So while nasa school yung mga bata, ako naman nagbe-bake and nagbebenta. Tsaka mas maganda na rin to kasi hindi na kami kukuha ng mga papel or hindi ko na rin kailangan pumasok sa kaisya. Sariling papel na namin yung gagamitin once na kailangan namin maglakad ng mga papeles. Itong business ko pala nito, ako lang talaga yung mag-aasikaso. Si Habi naman, panggabi kasi yung trabaho niya tsaka mas mahaba kasi yung working hours niya kaysa sa akin. So sa pagkakaimono ko lang talaga siya pwedeng maasahan paghatid sundo sa mga bata sa school and of course, financially. Tinatanong nga ng asawa ko kung kaya ko daw ba mag-isa. Siyempre, kakayanin. Tsaka kasi yung experiences ko sa past, having a lot of staff or kahit na iisang staff lang sa business na hindi naman ganun kalakihan at hindi naman din kalakihan yung kita, much better talaga na ikaw lang din talaga yung magiging staff. Ikaw na may-ari, ikaw pa rin yung staff, o diba? Pero alam nyo mga B, dito sa Japan, sa lahat ng nakita ko na restaurant, mga izakaya, mini izakaya lang naman, like yung mga bar or ano bang tawag dun. Alam ko lang kasi izakaya eh. Sorry naman. Kung sino yung may-ari, sila din yung staff, sila din yung nag-aasikaso. Kung magjowa sila, mag-asawa sila, sila lang yung nag-aasikaso talaga. Kasi sa sobrang daming expenses dito pag meron kang business, hindi rin kasi basta-basta ang magkaroon dito ng sariling negosyo. Kung kaya mo naman magbayad ng staff, why not? Pero sa amin kasi, since family business lang din to, and hindi naman to kalakihan, sapat lang para mabuhay kami dito. Hindi na namin kailangan kumuha ng staff para magpasweldo. Siyempre, expenses pa rin yun, minus pa rin sa amin yun. Kaya naman namin, kaya ko naman actually. Tsaka lumalaki na si Maria tsaka si Gabi, kaya unti-unting tuturuan ko sila para tumulong na din sa akin, 'di ba? Tsaka nahihirapan ako kumuha ng maayos na staff. Actually, yung mga dati ko naging staff, karamihan sa kanila okay naman. It's just that, syempre, ayoko nang magpasweldo muna dahil hindi naman kalakihan tong i-open ko. Tsaka alam nyo ba, sobrang na-trauma din kasi ako, kaya ganyan, may issue ako sa mga pagkuha ng staff na yan. Dati kasi nun sa tindahan ko, as in nanakawan talaga ako. Hindi biro yan ah. Isa yan sa rason kung bakit ninabaon ako sa utang. Meron pa nga akong staff na meron siyang sariling paninda niya eh. Gumawa siya ng sariling paninda niya para kumita siya. Aside from sinesweldohan ko pa siya. And say mo ha, pati gamit ko, ang expenses ko ang ginagamit niya. O diba, bongga. Meron din ako naging staff na dinadaya niya yung listahan ng mga sales namin. Karon din akong staff na sobrang nakakainis. Yung tipong ayaw mapagsabihan, kapag napagsabihan magtatampo. Yung hindi marunong sumunod sa akin. Ayoko kasi nang hindi sumusunod sa kung anong gusto ko. Siyempre, ako yung napapasweldo eh. Ayaw ko talaga na ako nag-a-adjust sa staff ko. Kaya, wag na muna, igis na muna. Ayoko na muna ng ibang tao dito sa buhay namin. Sobrang dami na na-experience ko na hindi naman kagandahan. Parang na-trauma na ako sa buhay. But honestly speaking, talagang isa yan sa mga na-trauma. As in talagang trauma ko sa buhay. Pero hindi naman pwedeng matatakot ka lang talaga.
Yung attitude ko noon na sobrang palaban, alam mo yung pagka meron akong naisip, gagawin ko agad. Lusob ng lusob, kaya ayan, nadapa. Pero okay lang kasi nung pagkadapa ko, ang dami ko talaga natutunan. So sa ngayon, every step and every action, talagang pinag-iisipan ko at kinukonsulta ko yan sa asawa ko. Dati kasi noon, hindi talaga ako nangungonsulta dyan kasi feeling ko, masyado siyang kontrapelo. Pero alam niyo, na-realize ko na hindi pala lahat ng sinasabi niya tama. May tama din pala tong asawa ko. So sa ngayon, every time na nagkukonsulta ako sa kanya, hindi ko na minamasama yung mga sinasabi niya. Nakikinig ako sa kanya. And then, gladly, tama naman siya. I'm just so happy and excited dahil na-overcome ko lahat ng fears ko and traumas ko. And now, tutuloy ko na itong pangarap ko. So habang nag-prepare kami, then nag-iipon din dahil syempre may gagastusin pa din naman. Tsaka pinag-iisipan ko kung ano yung mga kailangan ko sa shop, kung anong kailangan kong gamitin, ganyan. And buti na lang marami pa akong gamit dito, so hindi ko naman kailangan gumasto sa mga appliances. Itong convection oven ko, ito na lang muna yung gagamitin ko dun sa shop. Tsaka meron na rin naman akong mga mixer, mga bread mixer, ganyan. So ayun, grabe tong araw na to nakakapagod. Pero actually, ito yung ginagawa ko araw-araw. Nagbe-bake, nagluluto, nagbebenta, asikaso ng mga bata. Noon kasi nandito pa yung biyanan ko, kaya madali-dali lang. Tsaka kabisado niya kasi yung mga gawain, kaya nakakatulong din siya sa akin kahit papano. Hindi kahit papano, malaking tulong niya sa akin talaga. So there, after the haggard moments ngayong araw na to, makikipagharutan muna ako sa mga bata. Masarap pala mabuhay pag wala kang stress, tsaka walang nai-stress sa'yo, no? Tsaka sa mga nagtatanong kung paano magtayo ng business dito na maliit lang, yung katulad sa akin, kung ano yung kailangan nilang gawin, kailangan nilang ipasa, I'm gonna make a video for that soon. So mga be happy lang lagi, huwag tayong nega, and maging positive lang tayo kahit sa ibang tao. Ciao!